Ngayong episode, dumayo tayo sa San Isidro, Zaragoza, Nueva Ecija para makilala si Alan. Nalugi sa negosyo at nalubog sa utang, pero nakabangong muli ng dahil sa bakal. Sir Alan, ano naman tong ating machine dito? Yan po ay gravel and sand separator. Gravel and sand separator. Para napapag-iwahiwalay niya yung size ng bato. Magkano naman ang cost nito? 1M pataas. 1 million na sa isang unit. Ano po ba ang gamit nito? Mobile batching plant. Pag sinabing mobile batching plant, madali siyang i-transport pag ano. Kung saan may project, pwedeng dalhin. Yun ang kagandahan dito. Magkano naman ang halaga nito, sir? 1.6 price namin. Sir, ilang unit na nabenta nyo ganito? Merong kumuha na ng 4 yan, isang tao lang. Bago man niya nakamit ang kanyang tagumpay, naranasan din niya ang pagkalugi sa negosyo at nabaon sa milyon-milyong utang. Dati, hindi naman yan ang negosyo ko noon eh. Marami akong negosyong pinasok na ups and down, bumabagsak. Dati, namimilay kong palay. Yan ang negosyo namin noon eh. Noong una, maganda, kumikita ng malaki. Hanggang sa unti-unti nalugi, bumagsak. Nananakawan kami. Sobrang hirap. Dami kong mga napundar kong gamit, mga sasakyan, mga truck, naubos lahat. Bagsak na bagsak. Milyon-milyon pa yung naging utang ko. Talagang puro Panginoon na lang ang ilalapitan ko. Wala na. Down na. Sabi ko, wala na. Balik na ako dun sa siguro dun niya. Yung talento binigay ng Panginoon sa akin. Sa bakal. Matapos malugi sa negosyo, nagtayo siya ng fabrication business. Gumawa ng agricultural and industrial machines. Produktong Pilipino na tinangkilik ng malalaking kumpanya dahil sa dekalidad na produkto. Kamukha yung sa Samsung Philippines. Bumili sila sa amin ng industrial shredder. Pero hamak ganda sana nung ibang bansa. Pero sa amin sila na mas nagtiwala. O ganun din sa Apple Philippines, Nestle Philippines. Conveyor nila. Sa amin din nila pinagawa. Sinong mag-aakalang ng dahil sa bakal na galing sa junk shop at kanyang skill sa pagwe-welding ay ang makakatulong sa kanya na makabangon sa negosyo. Isa-isang may project na isa-isang pumapasok. May tauhan ako, isa, dalawa. Minsan, madadagdagan yung project, paparami ng papa. Hanggang sa nabayaran ko na yung mga utang ko. Nakabili na kami ng mga gamit, mga tornuhan, lathe machine, mga milling machine. Lahat ng gamit sa shop. Nakabili na din kami ng mga truck. Yung mga nawalang gamit ko napundar noon, naibalik na rin lahat. Nahigitan pa ngayon. Ayun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nakaahon kami muli. Isang inspirasyon na makilala ang isang taong muling nakabangon at hindi sinukuan ang kanyang mga problema. Hinarap para sa kanyang pamilya at nakapagbigay pa ng oportunidad na makapagtrabaho ang iba. At isang patunay na kayang-kaya ng Pinoy gumawa ng dekalidad na makinarya. Number 1, yun ang gagaling ng China ang kalaban namin. Ang labanan, pamurahan. Kaya kailangan gumawa ka rin ng mas hihigit dun sa kaya mong talunin na mura. May offer ko yung gawang Pinoy, mas sigurado. Maintenance, andito, warranty. Kasi sa China, kung minsan bibigyan ka warranty, pero hindi naman nasusunod. Sa safety, hindi kami gumagamit talaga ng substandard. Mga bearing, original, motor, standard talaga. Meron siyang made in Japan, US, Germany. Mga hydraulic, kaya Germany. Nananawagan ako sa mga kababayan natin na tangkilikin po natin yung gawang Pinoy na tunay na mas matibay compare sa mga gawa sa ibang bansa para mas makatulong pa po tayo sa kapwa natin. Hello po, ako nga po pala si Alan Badwa de la Cruz, taga Barangay Santa Lucia, Zaragoza, Nueva Ecija. May-ari ng Aaron Industrial Enterprises. Yung shop po namin is metal fabrication. Nagko-customize po kami ng sari-saring machine. Batching plant, crushing plant, shredder, industrial shredder, press machine, folder bender. Sa agri, meron kaming coffee dehuller, coconut press machine, cassava grater, baling machine, glass pulverizer. Yung business namin, nag-start siya ng dati ako lang mag-isa, gagawa ako ng mga steel truss, gate, steel window. Hilig ko yung kahit anong bakal lang, kung anong pwedeng gawin, kung anong ubrang gawin, kahit scrap lang, nabubuo namin siya na machine. Minsan kasi scrap lang, mabubuo mo, mabibenta mo ng mahal. Kaya doon ako hanggang sa, lumaki na siya ng lumaki. Tapos hanggang sa nagtayo ako ng isang hollow blocks. Dahil yung nabibiling hollow blocks machine, marupok ang gawa niya. Naggawa kami ng mas
matibay, mga hydraulic machine na hull blocks machine, egg laying machine. Tapos ayun na, unti-unti na siyang nadagdagan ng mga produkto. Sir Alan, ano naman tong ating machine dito? Yan po is gravel and sand separator. Gravel and sand separator. Para napapag-iwahiwalay niya yung size ng bato. Pang-industrial naman to kasi pang-construction. napakalaki. Construction. At commonly, mostly sa mga gawain ng building, mga ganyan kalaki. Magkano naman ang cost nito? Mga nagre-range yan ng 1M pataas. 1 million na sa isang unit. Dati, hindi naman yan ang negosyo ko noon eh. Marami akong negosyong pinasok na ups and down, bumabagsak. Dati, namimilay kong palay. Yan ang negosyo namin noon eh. Noong una, maganda, kumikita ng malaki. Hanggang sa unti-unti nalugi, bumagsak. Nananakawan kami. Sobrang hirap. Dami kong mga napundar kong gamit, mga sasakyan, mga truck, naubos lahat. Bagsak na bagsak. Milyon-milyon pa yung naging utang ko. Talagang puro Panginoon na lang ang nilalapitan ko. Wala na. Down na. Sabi ko, wala na. Balik na ako dun sa siguro dun niya. Yung talento binigay ng Panginoon sa akin. Sa bakal. Dati kasi nangungonstruction din ako eh. Nangungontrata din kami ng mga bahay. Una, lang ako eh. Laborer sa construction. Mason na din ako. Steelman. Hanggang sa bumili ng isang welding machine yung tatay ko. Saka isang press drill, isang grinder, isang barena. Doon na kami nag-start na hanggang sa natutuway customer namin, paparami. Start sa maliit hanggang sa malaki. Hanggang sa lumaki na lumaki. May mga customer na pabalik-balik. Nire-recommenda kami. Ito naman, sir. Auger machine, pangbutas ng mga sa lupa para mapabilis ang Pwede trabaho. ba ito sa paghanap ng langis? Pwede din. Ito po ay ginagamit saan naman? Karamihan ito sa construction din, sa panghukay na pangbakod, foundation sa mga building. Mga pundasyon. Medyo mabilis kasi siyang gamitin. Kaysa sa mano-manong inuhukay. Napakalaki nga ng Saka kaya niyang humukay ng 2 meters. Ano-anong klaseng makina dito? Diesel, gasoline? Pwedeng diesel, pwedeng gasoline, o Electric? Electric pwede din. Kaya din. And ilang days naman to bago magawa? Kung siguro ganito na, kaya namin to ng mga 25 days. 25 days. Yung price po naman nito? Ito po, nagre-range siya ng depende ko ilang tali, mga 400 to 450,000. Siguro mga 10 years na kami dyan sa fabrication. Nag-start yan nung dumami nitong pandemic. Kala namin, bagsak ang negosyo. Nung nag-pandemic, kung kailan pandemic, saka pa kami lumakas sa online. Siguro yung mobile batching plant. Kasi marami ding gumawa sa amin nun eh. Yung mobile batching plant po, siya yung pang-load dun sa transit mixer. Para yung kinakargang simento, buhangin, bato, tubig, pare-parehas yung mixture. Tama yung timpla, nakukuha yung talagang gustong tibay ng contractor na dapat ilagay doon sa karsada, dapat ilagay doon sa building. Barko na po ata ito, sir. Ano po ba ang gamit nito? Mobile batching plant. Pag sinabing mobile batching plant, madali siyang i-transport pag kung saan may project, pwedeng dalhin. Yun ang kagandahan dito. At ano po ang gamit nito? Pang-load siya na sa transit mixer para nakukuha yung tamang ratio ng semento. Ng semento. Ito yung isa sa mga paborito niyong produkto dahil napaka-useful niya. Kung meron kayong construction firm, yung sariling timpla ng semento. Malaking matitipid nila. Matitipid sarili na nilang formulation. At the same time, na-inspire po ako dun sa kwento ni Sir Alan na sa bansa natin, isa po sa problema sa bansa natin, yung ating mga kalsada, hindi pantay-pantay ang timpla ng semento. Kaya madalas may party na bagong gawa, tapos may crack na agad, nabubutas. Yun po yung dahilan. Hindi tamang mixture. Dito makukuha yung tamang mixture. Magkano naman ang halaga nito, sir? 1.6 price namin. Pwede na sa 1.6. Ayan. At napag-uusapan naman daw. Sir, ilang unit na nabenta yung ganito? Marami na. Marami na. Sir, ano tong equipment na ito? Anong gamit nito? Ano yan? Horizontal drilling. Press drill kung tawagin. So, paano nyo naman, sir, na maintain yung skills ng inyong mga tauhan? Saan sila nagte-training? Dito na din. Dito na rin. Bawat isa nagtuturuan. Yung hindi marunong, starting, yung nag-i-start, yung mga kapwa na rin nila nagtuturo.
Kuya, paano ka naman? Kaway ka naman doon. Ano pangalan mo, kuya? Kuya? Si Kuya Marlon. Kuya, ano pangalan mo? Greg po. Kuya Greg. Si Kuya Greg ba isa sa veterano na dito? Veterano na yan. Bali ano po ito, industrial shredder, gamit sa basurahan, sa MRF. Sa Mindanao namin ito dadalhin, mga gamit sa... Waste management. Oh. Paano po ito nagagamit? Yung mga basura, sir, na nanggagaling, kinukolekta ng mga munisipyo, sineshred po para lumiit at nang hindi masyadong bulky rin saan. Number 1, yun nanggagaling ng China ang kalaban namin. Ang labanan, pamurahan. Kaya kailangan gumawa ka rin ng masihigit dun sa kaya mong talunin na mura. Andyan na siya, madaling bilhin. Hindi kamukha nung sa fabrication, ayun nga, gagawin pa namin, maghihintay sila. Pero kagandahan naman sa amin, customized tapos pag may problema yung mga machine nila, andito lang kami. Nasira, kami magre-repair. Hindi kamukha nang gagaling sa ibang bansa, pag nagka-problema na, tenga na yung machine nila, hindi na. Maraming mga machine na binili, gagaling sa ibang bansa, milyon-milyon, pero ilang buwan lang, ala na, sira na. Hindi na nila magamit. Bago natin i-demonstrate, ano po ang gamit nito? Yung mais po, panghimay. Yan. Anong tawag po sa machine na ito? Corn sealer po. Pwede niyong gamitin sa pagpelet, pakain sa manok. Opo, Yan. pagkain po sa mga ihahalo alaga po niyo natin. sa pakain sa baboy. Opo. Pwede na rin. Yan. So, Ayan po, makikita nyo lang po kung gaano siya kalinis. At makikita nyo po talaga, yung pinagbusalan niya po, wala pong matitira. Gagrinder naman po natin siya para ready to na po siya. Pwede nyo na pong ihalo sa pagkain ng manok. Sa safety, hindi kami gumagamit talaga ng substandard. Mga bearing, original, motor, standard talaga. Meron siyang made in Japan, US, Germany. Mga hydraulic, kaya nga Germany. Kamukha yung sa Samsung Philippines. Bumili sila sa amin na industrial shredder. Pero hamak ganda sana nung ibang bansa. Pero sa amin sila na mas nagtiwala. Kasi nga, pag yun may sira, may problema, nandito lang kami na nakasupport dun sa mga ginawa naming machine. O ganun din sa Apple Philippines, yung conveyor nila. Sa amin din nila pinagawa. Nestle Philippines. Sir, anong gamit nito? Po, pambalat ng kape. Pangbalat ng kape. Yan, Kape. shoutout po sa mga kaibigan natin sa Benguet na maraming kape dyan. Ayan. Kung wala pa kayo, kung nagmamano-mano pa kayo, gamitan nyo na ng ganito. Bali, ito sir yung finished product natin ng kape po. Ayan sir, malinis siya. Buo-buo Yan, yung... buong buo. At kape. ito yung talagang finished product na natin. Opo. Ito na yung isasangag. Opo. Ito pwede din to, kaya lang binukod natin yung durog sa yung medyo maliliit na So, kape. parang class B na to. Parang class B. Aha. Para mabenta nila ng mas magandang presyo. Itong Naka-separate buo-buo, ay, yung malalaki. quality. May offer ko yung gawang Pinoy, mas sigurado. Kayang makipagsabayan sa fabrication, lalong-lalo na pag may problema, dito lang kami. Ang may bibigay namin na pagkabenta namin ng mga machine, pag maintenance, andito, warranty. Kasi sa China, kung minsan bibigyan ka warranty, pero hindi naman nasusunod. Pero yung gawang Pilipino, may kontrata kayo, halimbawa, yung warranty mo is 1 year, talagang susundin namin yun. Oo, meron kami mga pwedeng tao na padala. Kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nananawagan ako sa mga kababayan natin na tangkilikin po natin yung gawang Pinoy na tunay na mas matibay compare sa mga gawa sa ibang bansa. Tangkilikin po natin para mas makatulong pa po tayo sa kapwa natin. I'm Lusuminda Palapal. So, admin assistant po ng Aaron Industrial Enterprises.
Okay, so ako po kasi dito magtatatlong taon pa lang, naabutan ko sila na parang nasa 10 pa lang, pero ngayon nag-improve po kami. Out of 10, naging 23 employees na po kami dito at ang pinakamatagal po na tao is 11 years. Hindi lang po kami dito basta magkakatrabaho, isa kami magkakaibigan, magkakapamilya na nagkakaisa. Kaya nga po kami tinawag na as a Team Aaron. Yun po, as a team, unique as an individual po. Sabi nila, malalaman mo daw kung gaano kabuti ang isang kumpanya kung tatanungin mo kung gaano katagal na ang isang empleyado. Si Kuya Carlo, ilang years ka na dito? Almost 11, mahigit na po. Almost 11 and a half, ganun. Ayan, at balita ko, ikaw daw ang kasangga ni Sir Alan. Simula nung solo pa lang siya mag-isa, ikaw ang unang empleyado niya. Opo. Kaya Hindi naman po sir sa una. Kumbaga po, nagsimula po kami, may kasama po kami hanggang na down po kami, gano'n. Hindi ko po siya iniiwan. At binata naman po ako. Kaya nagsama na lang kayo? Hindi naman po gano'n. Si Kuya Alan po, napakabait po niya. Hindi ka po, isang daing nyo lang, basta meron siya, bibigay ka niya. Ganun po. Kaya po, kahit pa paano, hindi naman po ako tatagal ng 11 years kung hindi po siya ganun yung ugali niya sa akin. At yung turing niya po sa akin kay kapatid na. Kaya nga kuya na yung tawag mo, hindi na boss, ano. Ayan, sana ganun po yung natin, no, management, patas, meron tayong, kumbaga, boundary, work is work, pero family ang turingan. Opo. At isa po yan sa growing fabrication business at business dito sa Pilipinas na nagkakaroon po sila ng magandang pagsasamahan bilang isang pamilya. Opo, ganun na po talaga. Mas mainam talaga kung ikaw ang magtatayo ng negosyo kaysa sa mangamuhan ka. Magtrabaho ka sa iba. Kasi nakita ko na talagang may kita na malaki. Makukuha mo yung pangarap mo. Isa pa, marami kang taong matutulungan. Hindi lang yung kasama mo sa trabaho, hindi lang yung mga tauhan mo, sa paligid mo, sa church. Marami kang mabibigay.